Hi guys, this is Mami Ann and back again with my mini vlog. Di umano ay nagtungo nga ang aming team sa may San Jacinto, Pangasinan. Dahil nga nabalitaan namin na may for sale pa lang sa Laginto na truck dito. Kaya naman binisita na din namin ito para i-check. Kung titignan mo nga itong truck mukha bang napakadami ng hirap na pinagdaanan. Ganda ng sandalan oh. Pwedeng panghampas. Ganda ng truck mo Moja, oh. Itali. Oh, diba? Maganda yung tukod na ito. Papakita ko sa iyo tukod. Ikaw, hawakan mo. Pakita mo nga yung tukod. Oh, diba? Laka yun yan. Pani. Ang mayawagang tukod. Sinama na nga namin itong si Moja kung approve ba sa kanya itong unit. At ayan, approve nga daw. Thumbs up pa nga. Sobrang high-tech nga nung giga na to dahil lahat ay detali. Detali na nga lang ng straw itong side mirror at syempre yung hood ay hindi din magpapatalo dahil detali din yan. Detali na nga ng straw at ditukod pa ng kahoy. Mukha bang napakaraming pinagdaanan ng truck na yan. Kaya naman don't you worry at to the rescue na nga itong ating sugar daddy. I-makeover natin yan ng bonggang-bongga. Eto nga at hindi pa tayo nakakalayo sa T-Plex ay tumirik na. Palyado pala yung battery na nakalagay dito. Mabuti na nga lang at nandito pa kami sa entrance nung namatayan. Kaya naman may chance pa kaming bumili ng battery. At syempre, ang gamit nga palang battery ng truck na yan, syempre, Inco battery lang. Maraming salamat nga pala kina Kuya Guard at kay Sir Patroller sa pag-assist sa amin hanggang makaalis kami dito sa may T-Plex. Fast forward tayo at nung kinabukasan na nga ay nilinis na din itong truck. Grabe din kasi yung mga nagkulapol na grasa dyan. Parang yung dumi nga na iba dyan galing pa sa Japan. At nung kinabukasan naman, nag-start na din silang tastasin yung dump box. Naka-box type kasi yung dump box nito, kaya naman pinalitan na namin. At naman sa flooring niya, may mga butas na din. Pero yung chassis niya, okay pa naman. At yung naging welder pala namin sa truck na yan ay si Poging Bong. Ito nga pala yung Facebook niya at baka kayo kailangan nyo ng welder. At doon naman sa unit na ginagamit ko na color blue, ay ang naging welder naman namin ay si Chris. Ito naman yung kanyang Facebook page at baka nga kailanganin nyo ng welder. Matatagal na silang mga welder dito sa amin at mga trusted talaga yan. Hindi rin talaga biro ang magpa-high side ng truck dahil alam nyo naman ang presyo ng bakal. At ayan na nga, naka-high side na nga pala itong ating truck. Halos wala nga rin palang maintenance nung nakuha namin yung truck na yan, kaya naman ang dami din naming inayos. Bali yung pag-aayos pala sa truck namin, hindi na namin pinapasok sa mga talyer. Kompleto naman kami sa gamit, kaya ang ginagawa na lang namin nag-hire na lang kami ng welder at ng pintor. Tapos syempre, iba din yung gawa dahil bantay talaga namin. At syempre, mas tipid din talaga kung hindi na namin siya dadalhin sa talyer. Alog na nga din pala yung kingpin na yan, kaya naman pinabuild upan na din kay Bong. At nung naka-high side na nga at okay na sa mga welder, dito naman tayo sa pintor. Pagkatapos nga yan imasilya, inisprayan na din yan ng primer. At syempre, ang ating pintor naman ay si Tete. Simula pa nga lang nung nasa Shockman na kami, siya na talaga yung trusted namin na pintor. Ito naman yung kanyang Facebook kung kakailanganin nyo ng pintor. Napakagaling na pintor niyan at napakaayos kausap. Hindi ka iiwan sa ere niyan at hindi yan tatanggap ng ibang trabaho hanggat hindi niya tapos yung trabaho niya sa'yo. Hindi ka niyan iiwan at paaasahin. Charot. Kaya naman sa mga gumawa ng truck na yan, highly recommended ko talaga sila. Ang gagaling nila at ang pulido ng mga ginagawa nila. At pagdating naman sa pintura, ay dito nga pala kami bumibili at nangungutang kay Luis Paint Center. Located nga lang pala ito sa may poblasyon San Miguel, Bulacan. Bale, ito na lang muna ang ating part 1 sa pagme-makeover ng truck na sa Laginto. Sa susunod na video, ipapakita ko naman kung saan kami bumibili ng mga accessories at mga truck parts. Ayun lamang muna. Thank you for watching. Bye-bye.